Isang pagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahan ng manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Medardo M. Villamor Jr., 34 years old, nakatira sa number 5 Cardinal Street sa Barte Subdivision, Barangay Kaligayahan, Quezon City, ay ikakasal kay Maria Karen S. Riomalos, 35 years old, nakatira sa Block 6, Lot 1, sa Madores Street, Barangay Old Balara, Quezon City, sa June 8, 2024, sa Mary the Queen Parish, Belfast Avenue, Neapolitan, Quezon City. Si John Kevin Boter Camu, 27 years old, nakatira sa number 4 Faith Street, Chera Evelina Homes, Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Colleen Donica Faustino Garcia, 28 years old, nakatira sa number 4 Faith Street, Chera Evelina Homes, Culiat, Quezon City, sa June 14, 2024, sa San Lorenzo Ruiz Parish, Chera Verde Homes, Culiat, Quezon City. Si Justine Christopher C. Lim, 32 years old, nakatira sa number 9 PV Calaw West, Chera Pura Subdivision, Tandansora, Quezon City, ay ikakasal kay Floricel O. Castro, 34 years old, nakatira sa Kolong-Kolong, Ibahay, Aklan, sa July 14, 2024, sa The Manila Cathedral, Manila City. Ngayon po ang ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan, sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan, ipunla una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng iba yung paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na pananalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming manunubos at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo. Dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyong sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ang ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na may temang manatiling kabahagi. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga." Di ito hamak na salita lamang, kundi isang magandang katotohanan, pagkat sa ating binyag, tayo ay naging kabahagi niya. Salamat sa ating pagiging tunay na kabahagi ni Jesus. Nalalasap natin ang kaligtasan ng Diyos at tayo'y nakapamumunga
ng pagiging karapat-dapat sa bagong buhay sa Kanya. Maaari nating ipagdamdam ang pahayag ni Jesus na wala kayong magagawa kundi kayo'y hiwalay sa akin. Ngunit ito ang katotohanan. Iyon lamang ang mga tumatanggap dito ng buong kababaang loob at namumuhay ng alinsunod dito ang tanging nagtatamasa ng kagalakan ng pagiging mga anak ng Diyos at may kayang mamunga ng sagana para sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na ho ang lahat at simulan ng ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at unawain nakahahadlang ang pagkakasala sa paglago ng ating buhay espiritual.
kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtam ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Matapos magbagong loob, di naging madali ang buhay para kay Pablo. Ngunit pinapatnubayan siya ng Panginoon, gaya ng isinasaad sa siping maririnig nating ipahayag. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang nanangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasama-sama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mangangayupapang lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Magalahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayon kami natitipon. Ang buhay ng isang Kristiyano ay inaasahang maging isang buhay ng pananampalataya at pagmamahal na isinasagawa. Sa ganito lamang kondisyon natin, maaaring sabihing tumatalima tayo sa mga utos ng Diyos. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos, sakali mang tayo'y usigin yon. Sapagkat ang Diyos ay higit na sa ating budhi
at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanyang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritu ang ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga." Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi mananatili, nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napaparangalan ang Ama kung gayoy namumunga ng sagana, at sa gayoy napapatunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
My dear brothers and sisters, once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Sino ba ang Kristiyanong Katoliko? Maybe sino ba ang tunay na Kristiyanong Katoliko? Tayong lahat na nagtitipon-tipon dito ay mga Kristiyanong Katoliko. Bakit? Siguro sabihin natin na dahil nabinigan tayo o kaya naman ay dahil nagsisimba tayo tuwing linggo o dahil siguro ay iisang ating pananampalatayang pinahahayag. Pero ang tanong ay, sapat ba ito upang sabihin tayo ay mga tunay na Kristiyanong Katoliko? Meron akong kwento, no? 3 pari ang nag-uusap tungkol sa isang malaking problema sa kanilang mga parokya, na ang kisame ng kanilang mga simbahan ay pinananahan ng mga paniki. So we know, no, the problem. Ang sabi ng isa, ang ginawa ko ay bumili ako ng air gun at pinagbabaril ko ang mga paniki para mabulabog sila. Nag-alisan naman, kaya lang bumalik uli at nagsama pa ng kanilang mga tropa. So ang sabi ng ikalawang pari, ako naman bumili ng pang-chemical spray. Ginamit ko ito at simula ay effective naman. Marami ang namatay, ngunit may mga naiwan. Ang masaklap ay na-immune ang mga ito at maging kanilang mga naging anak at apo ay di na tinantablan ng chemical. So, pagyayabang na sabi ng pangatlong pari, ako, simple lang. Di ako ganong gumastos. Kumuha lang ako ng tubig, pinabasbasan ko ito, binibinyagan ko ang mga paniki. At pagkatapos ay nagliparan palabas ang mga paniki at hindi na muling bumalik sa simbahan. So mga kapatid, no, marami sa atin mga Katoliko ay walang pinakaiba sa paniking binyagan. Diba? Pagkatapos mabinyagan ay palipad-lipad na lamang sa labas ng simbahan at ayaw nang pumasok. So nakakatuwa ng story pero nakakalungkot, no, ang realidad. Kasi ito ang katotohanan mga kapatid. Maraming Katoliko ang Kristiyano lamang sa baptismal certificate. So araw-araw si Kuya Joey, no, ang ating secretary, encoding pa. Every day kasi ang mga libro, ilang mga libro, ang mga baptismal records, confirmations, first communion, marami na, malaki na, ilang mga libro. Every day, no, if he has time, arang ibang mga youth, minsan nga sila nag-encode. So dami na mga Katoliko sa baptismal certificate. Pero sa realidad, so nakakikita naman, di ba? So mga kapatid, kasi marami na nabinyagan, ngunit hanggang doon na lamang. Sila ay ang mga sacramentalized but not evangelized. Hindi sapat mga kapatid, no, nabinyagan tayo ay Katoliko na tayo. Hindi sapat pumasok tayo ng simbahan ay Kristiyano na tayo. Kung gayon, no? So kaya nga we have to go beyond that. So paano nga ba tayo naging tunay na Kristiyano? Ang sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon, linggo, ay ang pananatili kay Kristo at pamamungang dapat na dulot nito. Ibinibigay ni Jesus na pagtutupad ang puno ng ubas at ng mga sanga nito. Para mas lalo natin itong maintindihan, ay dapat natin ilagay natin sa konteksto ng ating pagbasa. Sa lumang tipan, ang ubasan ay laging ipinantutukoy na bayan pinili ng Diyos, ang Israel. No, they were compared always as the vineyard of the Lord, na ang kasaysayan ay tungkol sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan sa kabila ng maraming pagtalikod at pagtataksil ng tao. Sila ang ubasan na kung minsan ay hindi
nagbibigay ng bunga sa kabila ng masusing pag-aalaga ng Diyos sa kanila. So sa bagong tipan ay inako mismo ni Jesus ang pagiging puno ng ubas upang ipakita ang kahalagahan ng ating pagkikiugnayan sa Kanya. Sa ating ilang beses na sinabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng sagana. So, of course, ang stressing point, mga kapatid, nananatili, remain with me. 8 times in our gospel, if you count kanina, yung narinig natin, no? 8 times, sabi ni Jesus, parang, no? Repeating, mananatili, no? Remain with me. So, that is the key point sa ating ebanghelyo, sa ating life. Totoo na tayo mga sangga ay naugnay kay Jesus sa pamagitan ng ating binyag na kung saan tayo ay naging kabahagi ng katawan ni Kristo. Kasi sakramento ng binyag, no, sa pamagitan ng binyag, naging membro ng tayo, no, sa ating simbahan, mga anak ng Diyos at katawan ni Kristo. Tayo ay nananatili sa Kanya sa pamagitan ng ating buhay, panalangin at pagkatanggap ng mga sakramento. Kasi ang iba sabihin na nag-online ako. Or maybe sa sarili lang magsimba. Bakit na kailangan nagsimba sa simbahan? Bakit na sasali ako sa mga programa ng simbahan? Mga kapatid, this is the way we express, no? This is the way. Kasi ang pananatiling ito ay dapat na magbibigay ng bunga sa ating buhay. So, kasi we know that na walang silbi ang sanga kahit na ito ay malaki kung wala naman itong bunga. Kasi if there is no connection between the Lord and then, so hindi tayo mamumunga. So kaya nga sabi ni San Juan sa ikalawang pagbasa, ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Kasi last Sunday, I think I told na we are parang double, parang we call karang, no, we are two double split personality. Kasi iba na tayo dito, iba na tayo sa labas. Ang ating pananampalataya dito na lang hanggang sa pinto ng simbahan. Paglabas, iba na tayo talaga. Pero kaya nga mga kapatid, kasi siguro ang problema, ito our relationship with God. No, it's not being fruitful, my dear brothers and sisters. So that's why it is challenging for all of us, no? Hinahamon tayong sa pagnilayan. Also maybe pagtingin. Also no, pagsuri ang ating pananampalataya. Tunay ba tayo at tapat ba tayo sa ating pananampalataya? Mamunga ba tayo sa ating pananampalataya? So how do we live our faith? And where are these fruits of our faith, my dear brothers and sisters? Are we living out what we believe or not? But also, it's not easy, di ba? Hindi na madali. Kasi ang iba na nagtanong nga, bakit na kahit ako nagsimba, tapat sa Panginoon, tapat sa pagsunod ng Panginoon, mga utos, but bakit na maraming mga problema sa aking buhay, maraming mga challenges, and then maraming mga struggles sa aking buhay, sa aking pamilya. So I think, my dear brothers and sisters, sabi ni Jesus, no, nga kung minsan ay nangangailangan ito ay pagpuputol ng ilang sanga, o we call it trimming. Trimming, no? Maybe that is the season of trimming when we are going through crisis, problem, upang lalo pang dumami ang bunga. So kaya nga sa ating buhay, mga kapatid, ito ay ang maraming pagsubok na ipinadadala ng Diyos sa atin, na kapag ating napagtagumpayan ay nagbibigay sa atin ng biyaya at marami pang pagpapala. So kaya nga, mga kapatid, no, the problems, the crisis, they may be sometime, of course, consequences ng ating mga choices, but may maraming basis na kahit sa hindi na we don't have anything to do with them, but we have to go through it. So siguro we have to see it as a trimming season, so that this whatever we are experiencing na magiging blessing. Siguro we call them, no, our sickness, sometime our problem, crisis, sometime. Of course, nobody wants,
But many times, mga kapatid, they become turning point in our lives. If you notice, if you look into your own experiences, no, minsan ngayong mga we thought tapos na, or we thought ito na, pero maybe that will change our lifestyle. That will change how we treat one another, how we relate with God, and it may change, our way of life, way of faith, so that's why not every challenge, every sickness, every problem is negative. They also become blessings, my dear brothers and sisters. Kaya't anuman ang mangyari sa buhay, huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Kapito ko, walang susuko. Huwag mong bibitawan ang panalangin mo. Kahit na tila hindi sumasagot ang Diyos, sige na lang, magtampo na lang. Pero sandali lang sa Diyos, pero huwag mo siyang iwanan sapagkat wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. So ito na, only with God, we will be fruitful, my dear brothers and sisters. So, tandaan natin mga kapatid, mahalaga ang pananatili at pagpapalalim ng ugnayan natin sa iba, lalo na sa ating Diyos. This is the center, foundation, this is the most important, that is our relationship with God. So, paugatin mo ang iyong ugnayan sa Diyos. Ito ay isang bagay na dapat gawin araw-araw. Sapagkat kung malalim ang ugnayan mo kay Jesus, hindi ka matatakot at mawawala sa landas. Dadaloy sa iyo ang kanyang lakas, tapang at sigasig na harapin ang mapagbirong buhay. So, my dear brothers and sisters, let us pray for one another, for all of us, that we may be faithful. Sana matapat tayo sa ating pananampalataya. Also, that we may always, every day, strengthen our relationship with God sa pamagitan ng ating buhay panalangin at also sa pamagitan ng ating mga gawa. Magstayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat siya sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa binyag, tayo'y naging kaisa ni Hesukristo at naging kabahagi sa kanyang banal na katawan. Siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang buhay natin ay nakasalalay sa ating panatiling kaisa niya. Kung kaya tayo'y manalangin, bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Naway, ang simbahan ay laging maging mayabong, na punong namumunga ng kabanalan, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Naway lahat ng bininyagan ay manatiling kaisa ng Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay, alinsunod sa mga turo at pagkapahalaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Naway lahat ng mga tapat na laiko ay manatiling kaisa ni Jesus sa pamamagitan ng paghahandog ng kanilang pang-araw-araw na gawain at taimtim na panalangin. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Naway lahat ng nagkukomunyon ay lumakas sa kanilang pakikiisa kay Jesus
Sa pamamagitan ng buhay, paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Naway lahat ng nasa bingit ng kamatayan ay manatiling nakakapit kay Jesus bilang natatanging bukal na buhay at kaligtasan. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Tahimik nating panalangin ang ating mga pansariling kahilingan at lahat ng kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, bunsod ng aming pananalig sa tulong ng iyong biyaya, muli kaming matibay na nangangakong tatalikdan ang anumang maglalayo sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Panatilihin mo kaming kaisa mo tulad ng iyong pakikiisa sa Ama at sa Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikam, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay. Kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod, tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pagkikisamang aming maasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magsasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan, dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinigtisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinisalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanan Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng Jose, ang esposo niya, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalukot-lukot sa iyo.
Maipagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami itahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Nawa'y matulad sa pag-aalay mo. Buhay na kaanang ko sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, hinatitinianan. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Sa kapwa'y maging nagalakan sa nalulumban, katarungan sa natin, at karungan ng bayan mo sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, hinatitinianan. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, nga ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong sa makahagbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagpabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga paalala. Una, mayroon po tayong second collection para sa pagpapagawa ni Kristong Hari Parish. Ikalawa,
Bukas, April 29, ay kapistahan ni Santa Catalina ng Siena. Magkakaroon po tayo ng espesyal na pagtatanghal ng kanyang first-class relic sa misa sa alas 6 ng umaga. Ilapit natin ang ating mga natatanging panalangin at kahilingan, lalo na sa mga nurse, may sakit at mga manunulat. Ikatlo, sa darating na Miyerkules, May 1, gugunitain natin ang kapistahan ni San Jose na manggagawa. Kaugnay dito, magkakaroon po tayo ng Triduum Masses na nagsimula ngayong araw hanggang April 30 sa ika-6 ng umaga. Magkakaroon naman ng 2 Fiesta Masses para kay San Jose sa May 1 sa alas 6 ng umaga at gabi. Susundan po ito ng fellowship. Ilapit natin ang ating mga panalangin para sa intensyon ng trabaho, negosyo at mga pangkabuhayan. Panghuli, narito po ang kaganapan para sa darating na Flores de Mayo. Magkakaroon po tayo ng pagdarasal ng rosaryo tuwing alas 5:30 ng umaga sa buong buwan ng Mayo, liban sa mga Miyerkules kung kailan nagsisimula ang pagdarasal sa alas 5 ng umaga. Mayroon din po tayong flower offering sa lahat ng misa sa linggo kasama ang mga anticipated masses. Magbebenta by donation ang ating Legion of Mary para sa offering. Ang malilikom po mula rito ay itutulong sa iba't ibang gawain ng Legion of Mary. Maaari rin po kayong magdala ng sarili ninyong bulaklak. Para naman po sa mga bata, sa lahat ng Sabado ng Mayo, mula alas 2 ng hapon, ay magkakaroon ng katisismo sa iba't ibang titulo ni Maria sa ating Formation Center. Ito po ay magtatapos sa Flores de Maria Procession sa May 25, Sabado, 4 p.m. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Mabuhay nawa sa inyo ang Panginoon at palakasin kayo ng kanyang biyaya. Tulungan niya nawa kayong manatiling malapit sa Kanya sa panalangin at pagkalooban nawa kayo ng tunay na pagmamahalan. Amen. Tulungan niya nawa kayong maging tapat sa Kanya ng buong puso at paging dapatin kayo sa Kanyang mga pangako. Amen. Gawin nawa kayo ng Panginoon mga kasangkapan ng pakikipagkaisa at pagtulungan sa inyong mag-anak at lipunan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristong nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos.